everyone! Welcome po muli sa ating YouTube channel. For today's video ay gagawa tayo nitong bestseller ko na ube ensaymada. Ayan, marami kasi nag-PM sa akin at nag-message na kung pwede ba daw i-share yung recipe natin ng ating bestseller na ube ensaymada. Kaya ngayon guys ay isi-share ko na sa inyo. Madali lang itong gawin guys, kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Ang una nating gagawin ay pagsasamahin muna natin lahat ng ating mga dry ingredients. Ayan, all-purpose flour yung ginamit ko dito. Pwede po kayong gumamit ng bread flour. Then naglagay dito ako ng bread improver. Ito yung brand ng ginamit ko dito. Ayan, binili ko pa ito galing Pinas. Ayan, pero pwede kayong gumamit ng ibang brand. Or kung wala naman kayong bread improver, pwede naman kahit wala guys. Ayan, then i-mix lang natin ito. Then set aside lang muna natin. Para sa magtatanong naman kung para saan yung bread improver. Ang bread improver guys ay tumutulong siya para maging maganda yung tindig ng ating bread. Maganda yung structure niya at hindi siya yung basta-basta na lang na-deflate after natin siyang i-bake. Minix ko lang pala muna yung ating milk, instant yeast at saka yung ating sugar hanggang sa ma-dissolve lang siya. Ilagay naman natin ngayon yung ating egg yolk. Ayan, gumamit ako dito ng 3 medium size na egg yolk. Ayan, nagtitimbang ito ng 50 grams. Ayan na, hindi ko lang alam guys kung parehong size ng egg dito sa Germany at saka sa Pinas. Medyo malaki kasi yung mga egg nila dito guys. Yung minsan yung medium size nila dito kapareho na ng large na size dyan sa Pinas. Mas maganda kung titimbangin nyo na lang para accurate talaga. Din nilagay ko na pala yung ating ube flavoring. Ayan, Bakersfield yung brand na ginamit ko dito, pero pwede kayong gumamit ng ibang brand. Kahit sa ibang tinapay, pwede po kayong gumamit ng mashed potato. Halimbawa dun sa recipe ay 500 ml na liquid or milk. Pwede nyo palitan yung kalahati no ng mashed potato. Hahaluin lang natin ito ng konti, din ilagay na natin yung ating mga dry ingredients or yung ating flour mixture. Itong ganitong klaseng dough guys, and medyo sticky ito tsaka sobrang lambot niya, kaya hindi ko ma-advise dito na kaya natin siyang masahin gamit ang ating kamay or manually. Kailangan talaga natin ng mixer dito. Pero ito naman ay konti lang yung gagawin natin ngayon. Ayan, bali 250 grams lang yung flour natin, kaya hand mixer lang yung ginamit ko dito. Pwede rin naman kayong gumamit ng stand mixer, pero ito nga kasi guys, konti lang ito, kaya kayang-kaya na siya sa hand mixer. Pero kung gusto nyo namang doblehin yung recipe, ayan, pwede kayong gumamit ng stand mixer dito para mas mabilis yung proseso nyo. I-mix lang natin ito, medium speed lang yung gamit ko dito hanggang sa mabuo lang yung ating dough or wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl. At dahil hindi nga tayo pare-pareho ng flour na ginagamit guys, ayan, kapag ka nakikita nyo medyo basa talaga yung inyong dough, pwede kayong mag-add ng flour ng pakonti-konti, mga 1 teaspoon or 1 tablespoon at a time lang. Then ayan na siya guys, kapag wala na tayong nakikitang dry flour, ayan, tingnan natin yung dough natin. Medyo elastic na siya pero hindi pa siya ganun katibay. Tsaka na natin ilagay ngayon yung ating butter. Kailangan yung butter natin ay medyo soft na siya guys para mabilis siya mag-absorb dito sa ating dough. Dapat ganito na yung texture ng ating dough bago po tayo maglagay ng fats or ng butter. Continue lang natin yung pag-mix natin ng mga 15 to 20 minutes guys, or hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Itong mixer ko guys, ayan, nag-timer ako dito. Balit 20 minutes ko siyang minix bago ko nakuha yung tamang consistency or smooth at saka elastic na yung ating dough. Minsan kasi depende din yung sa stand mixer or mixer na ginagamit natin. At kung medyo nahihirapan naman kayo magpakinis ng inyong dough guys, pwede nyong i-rest muna yung inyong dough. Minsan kasi may nababasa ako sa mga comment section na ang tagal na daw nila nag-mix, hindi pa rin daw nakuha yung pagka-elastic ng dough. Ayan, ganyan lang yung gagawin nyo guys. Takpan nyo siya ng cling wrap, then i-rest nyo siya ng mga 15 to 20 minutes, then i-mix nyo siya ulit para makapag-relax yung inyong dough. Ayun, malalaman nyo naman pag malapit na maging elastic yung inyong dough kapag imi-mix nyo siya. Ayan, unti-unti na siyang pumupunta sa gitna. Nakikita nyo, wala nang nakadikit to sa gilid ng inyong mixing bowl. Ibig sabihin, ayan, nakuha nyo na yung tamang consistency ng dough na hinahanap natin. Ayan, smooth at saka elastic na siya. Yun yung palatandaan guys. Pero ako dito guys, hindi ko na siya ni-rest ng 15 to 20 minutes. Basta diretso ko lang siyang hinalo or minix ng 20 minutes, dire-diretso lang yun guys. Sinasabi ko lang yun, option na yun kapag nahirapan kayo magpakinis ng inyong dough. Ayan, pwede nyo yung gawin yung ganong proseso. Then, ayan, gagawin na natin ngayon yung ating window pane test. Kailangan nyo itong gawin kasi dito nagbabase kung gaano ang magiging outcome ng ating bread. Kapag nagawa nyo to, sigurado tayong malambot at saka fluffy yung ating bread.
Ayan, kitang-kita nyo naman guys kung gaano ka-smooth yung ating dough. Naglagay lang ako pala dito guys ng konting oil dito sa ating mixing bowl para lang hindi siya dumikit. Then, binaliktad ko lang yung ating dough. Kailangan yung smooth part yung nasa ibabaw. Then, takpan natin siya ng cling wrap at paalsahin natin siya ng 45 to 50 minutes or hanggang sa magdoble lang siya ng size. Then, ito naman yung ating molder na gagamitin natin dito. Bali, ito yung, hindi ko alam guys kung medium size or small ito. Basta ito yung sukat niya, yung diameter niya, 3 1/2 inches. Ito naman, yung isa, itong medyo malaki, ito yung ginagamit ko guys kapag nagpapa-order ako. Kasya dito yung dough na 75 to 80 grams. Ayan. Ito yung diameter niya guys, 4 1/2 inches siya. Then ito naman yung maliit, ito yung gagamitin natin ngayon. Parang mini ensaymada lang siya guys. Ayan, din nagla-brush lang ako dito ng konting butter para hindi lang dumikit yung ating tinapay. Set aside lang muna natin ito. Then ito naman yung ating dough after 50 minutes. Ayan, nagdoble na siya ng size. Then, ayan, ipapunch lang natin siya para ma-release yung mga gases sa loob ng ating dough. Hinati ko lang muna sa dalawa yung ating dough. Then, i-form lang natin siya na parang lag ng pahaba. Tsaka natin siya ipoportion ng parehong timbang. Dito sa size ng ating molder, ay ang timbang natin ng ating dough dito ay 40 grams kada isa. Pagkatapos natin siyang i-portion, ayan, bibilogin lang natin siya or isi-shape lang natin siya ng bilog hanggang sa magiging smooth lang siya. Then, tatakpan natin siya ng cling wrap. Then, i-rest natin siya ng 15 to 20 minutes. Sa akin guys, 15 minutes lang. Ginagawa natin ito para ma-relax yung ating dough. Tumutulong kasi ito guys para magiging malambot din yung ating tinapay. At kahit hindi ensaymada yung gagawin natin, ginagawa pa rin natin itong procedure na ito. Ayan, nabilog na natin siya lahat. Takpan lang natin siya ngayon ng cling wrap. Then, arrest na natin siya ng 15 to 20 minutes. Kakailanganin din natin dito ng ubi halaya. Ayan, may recipe na tayo nito at uploaded na sa ating YouTube channel. Meron pala ako ditong tatlong size ng ice cream scooper. Ayan, may large, medium, at saka small. Itong small ang gagamitin natin ngayon dito dahil mini size lang naman yung ensaymada natin. Kung gusto nyo naman mag-purchase ditong ice cream scooper natin, ayan, ilalagay ko yung link sa description box kung gusto nyong bumili. Maganda yun guys kasi tatlong size na siya. Yung medium size, ginagamit ko yun kapag gumagawa ako ng crinkles. Then yung large size naman kapag gumagawa ako ng cookies. Maganda siya guys kasi kapag kailangan natin ng pantay-pantay yung timbang ng mga pang-filling natin, hindi na natin kailangan na gumamit pa ng digital scale or weighing scale. Ayan, pwede na yung scoop lang. Pagkatapos natin siya lagyan ng palaman or filling, ayan, isisil lang natin yung ating dough, isasara natin siya, then i-roll lang natin siya hanggang sa magiging smooth na siya. Ayan. Then, ilagay natin siya dito sa ating molder. Siguraduhin natin maigi na nakasara yung ating dough or nakasealed siya, guys, ng maayos para hindi mag-leak yung ating filling or yung nilagay natin na palaman kapag i-bake na natin siya. Uulitin natin itong procedure na to doon sa ating natira pang mga dough. Dito sa ating recipe, nakagawa tayo dito ng 14 pieces na mini ensaymada dun sa 40 grams kada isang dough natin. Ilagay na natin ito ngayon dito sa ating baking tray, then tatakpan lang natin siya ng cling wrap, then paalsahin na natin siya ng another 45 to 50 minutes. Depende sa inyong area guys, kapag medyo mainit, mas mabilis umasa yung ating dough, kaya i-check din natin. Kapag ganito na siya guys, ayan, nagdoble na siya ng size, ayan, then kapag ipipress natin gamit yung ating daliri, medyo nagbabakat na siya guys. Ibig sabihin, sakto lang yung pagpaalsa natin. Huwag po natin siyang i-overproof kasi kapag na-overproof natin siya, yun yung mga tinapay guys na kapag ilabas natin sa oven, nagko-collapse siya kapag after natin siya i-bake kasi yun yung mga nasobrahan sa alsa. Pagkatapos natin siyang i-bake, ita-transfer natin siya agad guys dito sa ating cooling rack. Palalamigin natin siya ng mga 5 minutes. After 5 minutes, kapag kaya nyo na siyang hawakan, pwede na natin siya ngayon i-unmold or tatanggalin na siya dito sa ating molder. Ayan, kitang-kita nyo naman guys kung gaano kalambot yung ating dough. Ayan, then tatanggalin na natin siya ngayon. Huwag natin siyang patagalin dito sa ating molder guys kasi kapag doon siya, hayaan natin siyang lumamig doon sa molder niya, nagmo-moist yung ilalim. Nagbabasa siya guys, so kailangan kapag kaya na natin siyang hawakan, basta after 5 minutes, i-unmold na natin siya agad. And ganyan yung ginagawa ko guys. Pinapatagilid ko siya dito sa ating molder habang pinapalamig ko siya.
Ayan, para lang hindi magbasa yung ilalim or mag-moist yung ilalim niya. Then, hayaan lang natin siya dito sa molder na nakatagilid hanggang sa lumamig lang siya. At kapag malamig na siya guys, nilipat ko na siya dito sa ating baking tray or baking sheet. Then, nilagyan ko siya ng cling wrap habang gagawin natin yung ating icing or yung ating frosting para hindi siya mag-dry guys. Kasi kapag naka-expose lang siya na walang takip, magda-dry yung ating dough. Simple lang yung ating frosting or yung ating icing dito. Kailangan na natin ng butter dito, 100 grams. Same amount lang dun sa ating condensed milk. Ayan, i-beat lang natin ito hanggang sa light lang yung ating butter muna. Then tsaka natin ilagay yung ating condensed milk. Itong condensed milk natin guys, ayan, naka-chilled ito guys overnight sa ref. Ayan, para tumutulong siya kapag ilagay natin siya malamig doon sa butter natin. Nagiging stable yung ating icing. So, kailangan medyo malamig yung ating condensed milk dito bago natin siya ihalo dito sa ating butter. Lalo na kapag dyan sa Pinas, medyo mainit ngayon. Maganda yung ganitong procedure or basta i-chilled nyo lang yung inyong condensed milk guys bago nyo siya gamitin. At para mas masarap yung ating frosting, naglagay ako dito ng cream cheese. Ayan, bali 20 grams ito, 1 tablespoon. Ito yung brand na ginamit ko dito, yung Kirei. Ayan, hindi ko alam kung meron ganyan sa Pinas. Meron naman ata guys, yung sa mga malalaking grocery. Then, i-beat lang natin ito sa medium speed hanggang sa mag-well combine lang yung ating ingredients. Kung gusto nyo naman cream cheese frosting yung gagamitin nyo dito, marami tayong uploaded sa ating YouTube channel sa icing ng ating ibang ensaymada recipe. Pwede nyo gamitin yun dito guys. Pero ako okay na ito kasi masarap na yung ube halaya na feeling natin. Kaya simplihan lang yun natin yung icing. Then, ito na yung dapat consistency ng ating icing. Ayan, ready na siya. Mag-a-assemble na tayo ngayon ng ating ube ensaymada. Ayan, kitang-kita nun nyo naman guys yung ating dough. Napakalambot niya at saka hindi siya yung kapag ipipress mo siya, lumulumog na yung pinakatinapay natin. Ayan, nag-spring back siya guys kapag ipipress natin siya. So, ibig sabihin, sakto lang yung pagpapaalsa natin sa kanya. Hindi siya yung overproof na dough. Gumamit ako dito ng medium size na ice cream scooper. Ayan, maganda rin ganito guys kasi para pareho yung timbang din ng ating icing na ilalagay dito sa ating ensaymada. Sakto lang ito guys. Ayan, walang natira. Itong recipe ng icing natin, sakto lang dito sa ating 14 pieces na ensaymada. Ayan, kung gusto nyo naman na hindi masyadong ma-icing yung inyong ensaymada, pwede nyong bawasan. Basta itong recipe ng icing natin, pwede nyang i-cover ng yung 14 to 20 pieces na ensaymada. Kung gusto nyong yung medyo galante kayo sa frosting, ayan, hanggang 14 pieces lang siya. Ito naman kasi pang bahay ko lang ito guys, kaya dinamihan ko na ng icing. Then, ito na yung cheese na ginamit natin dito. Yung unang ginamit natin guys, yung Lady's Choice at yung brand. Hindi ko gusto guys. Ayan, nakikita nyo, medyo nagbuo-buo siya kapag i-grate natin siya. Kaya ayan, parang medyo malambot siya guys. Kaya pinalitan ko siya ng Eden cheese. Ito yung pinaka gusto kong brand dito. Itong dalawang to. Yung Eden cheese at saka itong Kraft na cheddar cheese. Ayan, mas maganda yun kapag i-grate natin siya. Maganda yung hibla niya. Ayan guys, papakita ko lang sa inyo yung kaibahan o yung difference nilang dalawa. Ito yung ginamit natin ng Eden cheese. Then, ito naman yung sa Lady's Choice kanina. Mas maganda yung hibla nitong Eden cheese. Kahit nakalagay sa chiller yung Lady's Choice guys, ganun pa rin siya, malambot pa rin siya. Iba talaga yung texture niya. Pero masarap naman yung lasa niya. Then ito naman, ayan, binalot ko lang pala siya guys, itong nauna natin. Then papakita ko lang sa inyo ngayon kung paano ko magbalot ng ating ensaymada. Ganun lang yung gagawin natin. Ito palang size ng ating plastic wrap. Ang tawag pala dito ay cello sheet. Ayan, pangbalot natin sa ating ensaymada. Ang size nito ay 9 by 13. Yung size niya. Bali, dalawang size ito guys na mabibili natin sa online shop. Yung isa naman ay yung pang loaf bread na size. Ito naman 9 by 13 yung size nito. Tapos, ginupitan ko lang siya kasi nga, di ba, mini ensaymada yung ginawa natin. Kaya ginupitan ko siya ng 1 inch. Para kasi masyadong malaki din kapag yung 9 by 13. Yun kasi yung size ng standard size ng ensaymada. Yun dun sa pang 75 to 80 grams na ensaymada. Kasya dun sa 9 by 13. Since nga ito ang ginawa natin na mini ensaymada lang, kaya binawasan ko ng 1 inches yung ating cello sheet o yung ating plastic wrap. Then ito na siya guys. Ayan. Mas maganda talaga kapag ibabalot natin yung ating ensaymada kasi nananatiling fresh at saka moist yung ating tinapay compare dun sa yung nilalagay lang sa box, diretsong nilalagay sa box. Ayan, may tendency na nahahanginan siya kaya tumitigas siya kapag
na-expose siya ng matagal sa labas. Pero pwede rin naman na diretso nyo siya ilagay sa box. Meron kasing ibang ensaymada na masos yung pinaka-icing niya or yung basa, yung runny yung consistency ng icing nila, kaya hindi nila nababalot ng shallow sheet yon. Pero dapat yung mga ganun nga ensaymada guys, nakukonsume ka agad, or kapag ka-ibebenta nyo siya after nyo i-bake, dapat nakukonsume siya kaagad, kasi kapag kaabutin pa siya ng ilang araw, nag-iiba na yung texture ng kanyang dough. Hindi kagaya nitong nakabalot talaga sa shallow sheet. Ganun pa rin, naka-intact pa rin yung tinapay natin. Ayan, moist at saka fresh pa rin yung lasa niya. At lahat ng nakatikim nitong ube ensaymada natin guys, sobrang nasarapan sila dahil sakto lang lahat. Balance lang lahat yung timpla ng ating ensaymada. Simula dun sa pinaka-ube halaya na feeling natin, na isa din sa nagpapasarap dito sa ube ensaymada natin. Then yung alat na nanggagaling sa cheese, plus yung ating icing na hindi ganun katamis, hindi siya masakit sa lalamunan. Sakto lang din yung timpla niya, kaya napaka-perfect ng lasa niya guys. Kaya try nyo na, basta tandaan nyo lang yung mga technique na sinasabi ko sa inyo guys, yung mga dapat tandaan natin. Kasi kahit anong recipe na gagawin nyo, kung hindi nyo alam yung technique kung paano gawin yung proseso ng dough, hindi nyo rin magagawa ng maayos yung inyong tinapay guys. Kaya mahalaga yung mga sinasabi natin na mga technique. Kailangan iti-take note nyo yun para hindi kayo magkamali at magiging success yung paggawa nyo ng ube ensaymada natin. At sigurado ako guys na magiging best seller nyo rin itong ating ube ensaymada.